Po ito sa mga kababayan natin na hindi mahilig uminom ng tubig dyan. Panoorin niyo po ito ng maayos, kabayan. Naway ito hindi pamarisan. Okay? Kung ikaw ay mahilig sa tinatawag na dead water, yung mga inumin dyan na commercially prepared na which is high colored food drinks. May isang pasyente ngayon dito. Ang protocol ko kasi dito sa laboratory, kapag merong problematic na resulta, in short, mataas na resulta, hinahanap ko ang pasyente at ako mismo ang kukuha ng pangalawang specimen for double checking. Para masigurado po na ganun talaga at yun talaga ang resulta niya. Etong pasyente na ito ang kanyang ihi. 33 years old pa lang, kabayan, ha? Ang ihi na ito, sobrang daming nana, sobrang daming dugo, at sobrang taas, okay, ng kanyang sugar. Number 1 culprit talaga sa pagkakaroon ng pagkasira ng bato, kabayan, isa na ang diabetes. Kaya, kabayan, kung ikaw mahilig sa ganyan, hinay-hinay, kabayan. Itong pasyente nito, nung nakunan ko siya ng pangalawang sample niya, habang pinaprocess ko ang kanyang specimen, nagkukwentuhan kami. Sabi, bakit ito bang nangyari? Sabi niya, bakit? Mataas pa rin ba? Ibig sabihin, alam niya na mataas ang kanyang creatinine at blood urea nitrogen at alam niya kung anong andito sa kanyang ihi. Sabi niya sa akin, "Sir, huwag kang magtaka kung ang resulta ko sobrang taas. Inaamin ko sa sarili ko na hindi ako mahilig sa tubig." Sabi ko, "Ano bang iniinom mo?" "Mahilig kasi ako sa mga sodas, mga fruit juices." Okay? Take note, kabayan, na fruit juices. Kahit nga yung fresh fruit juice na binibili sa merkado, sa mga stall. Kasi, kabayan, yan naman, kahit sabihin mo na yan ay ginagawang juice, yung prutas na yan, may hinahalo dyan, kabayan. Okay? Mga high fructose corn syrup. Yung nakikita nyo dyan na puti, patamis, kumbaga. Para maengganyo ka. Magiging addicted yung panlasa mo at hahanap-hanapin mo yan. Sabi ko, imposibleng hindi ka uminom. Ayoko kasi ng tubig kasi walang lasa. Galing mismo sa pasyente na mataas ang creatinine at ng blood urea nitrogen, kabayan. Kabayan, ito lang po ang masasabi ko, ha? Huwag na huwag mong antayin, kabayan, na yung doktor sasabihan ka na pakiusap, limitahan mo na yung iniinom mong fluids, ha? Kahit tubig. Huwag mong antayin yan, ha? Kasi itong pasyente, late na lang po nagsabi sa akin na next week, ida-dialysis na po siya. So habang ako, nung nalaman ko na ida-dialysis ka na next week, so ano na ngayon ang plan mo? Ano ba ang sinabi sa'yo ng doktor dyan sa ngayon treatment na gagawin sa'yo? Sabi niya, "Sir, alam mo, nagsisisi ako." "Bakit?" Sabi ko, "Masaya ka naman nung umiinom ka ng mga gusto mo, ha? Nung kumain ka ng mga gusto mo, ha? Bakit ka nagsisisi?" "Hindi, sir, eh. Sinabi kasi sa akin ng doktor ko na yung 2 kidney ko ay hindi na gumagana." O, kabayan, ha? Kapag sinabihan ka ng doktor mo na ganun, anong pakiramdam mo? Ganyan din ang nakikita ko sa pasyente ngayon. Ang sabi ko lang sa kanya, ipagdasal mo lang, sir, na naway dyan sa plan ngayon na pinapagawa ng doktor mo na dialysis, mas gumanda pa ang iyong kalusugan. Naunawaan ko na ang pagsisisi na sa huli. Pero nagpakasaya ka nung una dahil inabuso mo, sinisingil ka ngayon. Maging aral po sa inyo ito, kabayan, ha? Huwag kang masyadong matuwa dyan sa pinaggagawa mo ngayon na yan, madalas ka umiinom ng mga tinatawag na dead water. Ngayon, kapag nagkataon, kagaya ng pasyente nito, nahatulang ka na, okay? Diyan sa ginagawa mo, gaya ng kanya, dialysis na. Okay, hindi naman forever ang dialysis, hindi po ba? Pero, diyan sa sitwasyon ng pasyente, 2 bato na ang sira. Malamang sa malamang, 2 lang eh. Pwedeng kidney transplant or dialysis. Kabayan, hindi biro ang gastos sa dialysis. Magpasalamat siya kasi andito siya sa lugar na ito na free ang dialysis. So tinanong ko siya, andito ba ang pamilya mo? Sabi niya, wala nga po, sir, eh. Yun na nga lang, umaasa ako sa insurance ko. In-upgrade kasi ng boss ko ang insurance ko para ma-free
ang dialysis ko. Ito kabayan, uulitin ko. Huwag mong antayin talaga na sasabihan ka na limitahan mo na ang liquid na iniinom mo. Ha? Dahil sa tubig na ito na walang lasa, marami ang importansya niyan sa kalusugan natin. Tandaan mo kabayan, kapag ikaw din ay laging dehydrated, studies have shown, ang sabi sa National Kidney Institute, na yung frequent dehydration sa ating kalusugan, even, mild dehydration lagi, ang natatamasa ng kalusugan mo, mild, tandaan mo, it may lead permanent kidney damage. Ngayon kabayan, kung ikaw ay mahilig uminom ng mga sugary fruit juice, umiinom ka ng mga highly processed food na mga inumin dyan sa merkado, sa tingin mo, matutuwa ba ang iyong bato? Kung yung bato mo laging dehydrated, kulang na kulang sa tubig, ano ang panghugas mismo ng bato sa kanyang sarili? Pagpalagay na lang natin, pag ikaw naliligo, dyan sa mga surface ng singit-singit mo, ilang balde ang kailangan mong tubig para mahugasan ng maayos. Ganyan din sa ating internal. Kailangan din nila ng tubig yan para mahugasan din nila ang kanilang sarili. Para malinis din po yan. Ito ang dugo natin. Kung ang tao laging dehydrated, ito ay normal na dugo ha. Ito sa dugo na to, it consists of PAC-RBC at saka yung plasma. Itong plasma, yung tinatawag na yan, ito yung parang tubig. Yan. Yung nakikita nyo na parang oil. Ayan yan. 45% yung kulay pula, at 55% itong parang tubig. Yan ang kabuuan ng ating dugo. Diyan sa plasma na yan kabayan, 92% tubig. Kung ikaw ay laging dehydrated, sa tingin mo magiging ganito yan? Diyan na lumalapot ang ating mga dugo. Ipagpalagay din natin itong pasyente na ito, sugar mataas. Di mas lalo na yung dugo mo sobrang lapot. Kaya nga kabayan dahil sa kanya na sobrang taas na nga ng kanyang sugar, hindi pa mahilig uminom ng tubig. Paano na lang, di sobrang lapot ng kanyang dugo, magrereklamo talaga ang bato niya. Kulang na kulang talaga ang liquid sa kanyang katawan. Tandaan nyo, ang laging pag-inom ng mga sugary, mga ganito, matatamis, mga sodas, mas lalong madidehydrate ang katawan natin dyan. Hinahanap at hinahanap pa rin ng katawan natin ang tubig. Tubig talaga kabayan. Tubig ang pinaka-universal medicine. Tubig at wala nang iba. Ang utak natin, tubig ang kailangan. Lahat ng parte ng katawan natin, tubig. Joints natin, tubig. Kahit yung pagsasalita ko ngayon, tubig ang kailangan ko. So kung ikaw, dinedeprive mo ang sarili mo sa pag-inom ng tubig, walang lasa man yan kabayan, pero malaki po ang naitutulong yan sa ating kalusugan. Kaya pakiusap ko po huwag nyo tong pamarisan kabayan. Totoo na nasa huli ang pagsisisi. Please, wala man lasa yan. Pero, sanayin natin ang ating kalusugan sa pag-inom ng ganyan. Tubig lang kabayan Mahirap po talaga kabayan. Itong pasyente na to, siguro kung mas tagalan ko pang pakikipag-usap sa kanya, iiyak at iiyak sa akin. Kasi alam ko, nararamdaman ko kung ano ang harapin niya. Shout out po sa ating mga kababayan dyan na nagdialysis ngayon. Mahirap po talaga yung mga pinagdadaanan nyo. Sa totoo lang, palakasin nyo lang ang iyong pananalig sa Diyos, sabayan nyo ng pagdarasal, panalangin, habang ginagawa nyo yung inyong treatment sa panahon na napapanood nyo ito. Wala pa ring tatalo sa gabay ng Panginoon sa lahat ng ating mga hinaharap sa ating buhay. God bless kabayan, naway itong isang aral po kung ikaw mapanood mo ito. Naway maging responsable ka para mas mapaganda mo iyong kalusugan. Maganda pa rin kabayan na kahit konti lang ang ating meron tayo na kayamanan dito sa mundong ibabaw, ang importante na i-enjoy natin ang ating buhay. Wala tayong sakit na nararamdaman. God bless kabayan. Alagaan ang kalusugan Bye-bye.